Hindi sinasadya ni Geneva na mabitawan ang silver tray. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang silid ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng mansyon at sa buong mundo niya. Ilang sandali pa lang ang nakalipas, halos perpekto ang lahat. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng master's bedroom, tanaw ni Geneva ang eksenang tila hango sa isang romantikong pelikula. Nakaupo sa gilid ng kama si Don Jacob, ang matandang bilyonaryo, habang maingat siyang pinapakain ng sopas ng kanyang napakagandang asawa, si Irene. Dahan-dahan lang po, mahal, malambing na sabi ni Irene. Ang boses niya ay musika sa pandinig, laging puno ng pag-aalala. Mainit pa po ito. Napangiti si Geneva. Sa loob ng 2 taon mula nang ikasal si Irene sa kanyang amo, nasaksihan niya kung paano bumalik ang sigla sa mga mata ni Don Jacob. Si Ma'am Irene ang naging araw sa papalubog na buhay ng matanda. Mabait ito, magalang, at tila isang anghel na bumaba sa lupa para alagaan ang kanyang Sir Jacob. Salamat, Irene. Napakabuti mo sa akin, sagot ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Matapos ang ilang subo pa, inalalayan ni Irene si Don Jacob na humiga. Kinumutan niya ito at hinalikan sa noo. Magpahinga na po kayo. Nandito lang ako. Hinintay ni Geneva na makatulog ang matanda bago sana pumasok para kunin ang pinagkainan. Ngunit nanatili si Irene sa loob. Nakita niyang kinuha nito ang cellphone mula sa kanyang bulsa at may tinawagan. Nagtago si Geneva sa likod ng pader, ayaw makagambala. Narinig niya ang boses ni Irene, pero ngayon, iba na ang tono. Nawala ang lambing at pag-aalala. Napalitan iyon ng lamig na kayang magpabagal ng dugo. Kevin? Oo, ako ito. Saglit na katahimikan. Tulog na ang matanda. Pagpapatuloy ni Irene, ang boses ay halos pabulong na, ngunit sapat na para marinig ni Geneva. Nainom na niya ang gamot, nakasama ng sopas. Gamot? Napakunot ang noo ni Geneva. Alam niya na may maintenance medicine si Sir Jacob para sa puso, pero si Kevin, ang pribadong doktor nito, ang laging nagbibigay noon. Bakit kailangang ihalo sa sopas? Sigurado ka ba sa dosis na ito? Tanong ulit ni Irene. Ayokong magkaroon ng anumang aberya. Kailangan magmukha itong natural. Parang may kung anong malamig na gumapang sa likod ni Geneva. Okay? Okay, naiintindihan ko. Sabi ni Irene, tila naiinip. Basta siguraduhin mo na sa araw ng kaarawan niya, pagkatapos ng huling dosis, tapos na ang lahat. Magmumukha lang itong natural na atake sa puso dahil sa kanyang edad. Walang sino man ang magdududa. Sa puntong yon, hindi na humihinga si Geneva. Ang bawat salita ni Irene ay parang laso na tumagos sa kanyang pandinig at dumiretso sa kanyang puso. Anghel? Hindi. Isang demonyo na nagbabalat kayo. Ang plano, ang lason, ang kaarawan ni Sir Jacob. Ang lahat ay umikot sa isip ni Geneva. Pakiramdam niya ay babagsak siya anumang oras. At doon na nangyari. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang silver tray na may lamang baso ng tubig at gamot para sa gabi ni Don Jacob ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak. Blag. Ang tunog ng metal na bumagsak sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang malakas na sigaw sa gitna ng mapanlinlang na katahimikan. Sa loob ng kwarto, biglang natigil sa pagsasalita si Irene. Narinig ni Geneva ang mabilis na pag-click ng cellphone na pinatay. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ay nakatutok sa silver tray na nasa sahig. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, pero ang kanyang mga paa ay tila napako. Dahan-dahan, narinig niya ang mga yapak. Papalapit. Lumabas si Irene mula sa silid. Ang mukha niya ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Tinitigan niya muna ang nagkalat na basag na baso sa sahig
Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila, puno ng mga tanong na hindi masabi at mga sagot na nakamamatay. Ngumiti si Irene, isang nangiti na walang bakas ng anumang kabaitan, at sa isang boses na kasing lamig ng yelo, nagtanong siya, "May narinig ka ba, Geneva?" Naramdaman ni Geneva ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib, sapat na para marinig niya sa gitna ng katahimikan. Wala po, ma'am," sagot niya. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Nadulas lang po ako. Pasensya na po." Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ni Irene. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa pagpulot ng bawat piraso ng basag na baso mula sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay garalgal. Pinanood lang siya ni Irene, hindi nagsasalita. Ang katahimikan nito ay mas nakakakilabot pa kaysa sa anumang sigaw. Bawat segundo ay tila isang oras sa ilalim ng kanyang matalas na titig. "Mag-ingat ka sa susunod, Geneva," sabi ni Irene sa wakas. Ang boses ay bumalik na sa normal nitong lambing, ngunit may pahiwatig ng babala sa ilalim nito. Mahalaga ang bawat gamit sa bahay na ito, at mas mahalaga ang katahimikan para sa pagpapahinga ni Jacob. Opo, ma'am. Hindi na po mauulit." Tumalikod na si Irene at pumasok sa sarili nitong silid. Isinara ang pinto ng walang anumang ingay. Ngunit para kay Geneva, ang pagsara ng pintong yon ay kasing lakas ng pagsabog. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo, nanginginig pa rin habang yakap ang tray na may yupi na ngayon sa isang gilid. Ang hangin ay tila nanigas at pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Gabi. Nakahiga si Geneva sa tabi ng kanyang asawang si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Ang bawat anino sa kanilang maliit na kwarto ay tila anino ni Irene. Ang bawat ugong ng hangin sa labas ay tila ang malamig nitong boses, takot. Iyon ang nararamdaman niya, isang matinding takot na gumagapang sa buong niyang pagkatao. Sino ba naman siya para kalabanin ang isang tulad ni Irene? Isa lang siyang kasambahay, isang utusan na madaling palitan. Kung magsumbong man siya, sino ang maniniwala sa kanya? Ang asawa ng bilyonaryo o ang hamak na katulong? Napapikit siya ng mariin. Gusto niyang kalimutan ang lahat. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang narinig niya. Ngunit isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Hindi si Irene, hindi si Sir Jacob, kundi ang kanyang anak na si Miguel. Bigla, ang amoy ng mansyon ay napalitan ng amoy ng ospital. Ang lambot ng kanyang kama ay napalitan ng tigas ng plastik na upuan. 5 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang lahat sa kanyang alaala. Ang kanyang 8 taong gulang na si Miguel, maputla. At walang malay sa hospital bed, napapaligiran ng mga aparatong walang tigil sa pagtunog. Isang butas sa puso, sabi ng doktor. Kailangan ng agarang operasyon. Isang operasyon na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Gumuho ang mundo nila ni Marco. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Nagbenta sila ng lahat ng aari-arian, nangutang sa lahat ng kakilala, ngunit hindi pa rin sapat. Naalala pa ni Geneva ang pag-iyak niya sa pasilyo ng ospital, yakap-yakap ang asawa habang pinapanood ang unti-unting paghina ng kanilang kaisa-isang anak. Pakiramdam niya, iyon na ang katapusan. At doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang lalaking hindi niya inaasahan ang lumapit. Si Don Jacob. Nagkataon lang na dumadalaw ito sa isang kaibigan sa parehong ospital. Nakita nito ang kanyang pag-iyak. Nagtanong. Hindi niya alam kung bakit, pero ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob sa estranghero. Kinabukasan, kinausap sila ng doktor. Ang operasyon ay nakaschedule na. Isang anonymous benefactor
daw ang nagbayad ng lahat. Lahat-lahat. Alam ni Geneva, alam niya kung sino yon. Nang makalabas si Miguel sa ospital, malusog at masigla, ipinangako ni Geneva sa sarili niya na gagawin niya ang lahat para masuklian ang kabutihan ng taong nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Nag-apply siyang kasambahay sa mansyon nito at sa kabila ng maraming aplikante, siya ang personal na pinili ni Don Jacob. Iyon ang utang na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga, isang utang na buhay. Idinilat ni Geneva ang kanyang mga mata. Wala na ang takot. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na nag-aalab, determinasyon. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kabilang kama. Ang bawat paghinga nito ay isang paalala ng kabutihan ni Don Jacob. At ngayon, ang buhay ng taong yon ay nasa panganib. Hinarap niya ang kanyang asawa na nagising na pala at tahimik siyang pinagmamasdan. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mga mata ni Geneva. Anong problema, mahal? Mahinang tanong nito. Huminga ng malalim si Geneva. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang puso. Ang pagprotekta kay Sir Jacob ay hindi lang isang pagtanaw ng utang na loob. Ito ay isang obligasyon. Isang tungkulin na mas mataas pa sa kanyang sariling kaligtasan. Tinitigan niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay matatag at hindi na nanginginig. Hindi natin pwedeng hayaan si Sir Jacob, sabi niya. Ang boses ay puno ng bigat at paninindigan. Kailangan nating gumawa ng paraan. Para kay Irene, ang insidente sa pasilyo kagabi ay hindi isang aksidente. Ito ay isang aberya. Isang maliit ngunit nakakairitang langaw na umuugong malapit sa isang perpektong plinano na handan. Nakatayo siya sa harap ng salamin, dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Sa refleksyon, nakikita niya ang isang babaeng perpekto, balat na makinis, mga matang nangungusap, isang katawan na pinapangarap ng marami. Ngunit sa likod ng mga matang yon, ang kanyang isip ay abala sa pagkalkula. May narinig ka ba, Geneva? Ang sagot ng katulong ay wala. Ngunit ang panginginig sa boses nito at ang takot sa mga mata nito ay sumisigaw ng kasinungalingan. Masyadong matagal na siyang namuhay sa hirap para hindi makilala ang itsura ng isang taong may itinatago. Hindi. Hindi niya maaaring hayaan ang isang hamak na katulong na sirain ang lahat. Masyadong malaki ang nakataya. Masyadong malapit na niyang makuha ang buhay na matagal na niyang pinangarap. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial. Kevin, magkita tayo. Sa dati, 1 oras mula ngayon. Hindi na niya hinintay ang sagot. Sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa labas ng subdivision, naghihintay na si Kevin. Mukha itong balisa. Ang mga daliri ay walang tigil sa pagtambol sa mesa. Anong problema? Tanong nito agad, pagkaupo ni Irene. Huminahon ka nga. Malamig na sagot ni Irene habang naglalagay ng asukal sa kanyang kape. Nagiging obvious ka. Ang problema ay baka may nakarinig sa atin kagabi. Namutla si Kevin. Sino? Paano? Yung katulong. Si Geneva. Sabi ni Irene, tila walang anumang pag-aalala. Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Ang kailangan kong malaman ay kung pwede pa nating bilisan ang proseso. Irene, mapanganib iyan, sabi ni Kevin. Sinabi ko na sa'yo, ang gamot ay kailangang dahan-dahan para hindi mahalata sa autopsy. Wala akong pakialam sa mga teknikalidad mo. Putol ni Irene sa sinasabi nito. Tinitigan niya si Kevin ng diretso sa mata. Malaki ang utang mo sa kasino, hindi ba? Narinig ko, hinahabol ka na nila. Gusto mo bang matulungan kita doon? O gusto mong ako pa ang magsabi kay Jacob kung saan napupunta ang professional fee na binibigay niya sa'yo? Ang banta ay malinaw. Si Kevin ay isang daga na naipit sa isang patibong. Napalunok ito. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pabulong na sagot nito. Ngumiti si Irene. Good.
Bilisan mo. Gusto ko, bago matapos ang buwan, tapos na ang lahat. Naglabas siya ng isang makapal na sobre ng pera mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa mesa. Pambayad mo muna sa mga buwisit na humahabol sa'yo. Pagbalik sa mansyon, nadatnan ni Irene si Geneva na nag-aayos ng mga palamuti sa sala. Nakita niya sa isang mesa ang isang antigong florera na paborito ni Jacob. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Hinaplos ang makinis na porselana. Sa isip niya, lahat ng ito, ang florera, ang mga painting sa dingding, ang buong mansyon, ay malapit nang maging kanya. At pagkatapos, sa isang mabilis na kilos na tila hindi sinasadya, bahagyang nasagi ng kanyang siko ang florera. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Lahat ng mga kasambahay ay napalingon. Si Geneva, na pinakamalapit sa florera, ay nanigas sa gulat. Naku! Sigaw ni Irene. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng perpektong pagkukunwari ng pagkabigla. Agad siyang napatingin kay Geneva, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano ka ba namang babae ka? Hindi ka nag-iingat. Tingnan mo ang ginawa mo. Pero ma'am. Nagsimulang mga tuwiran si Geneva. Hindi po ako. Huwag ka nang magdahilan. Sigaw ni Irene. Sapat na para marinig ng lahat. Alam mo ba kung gaano kamahal iyan? Iyan ang paborito ni Jacob. Napakapabaya mo. Sakto namang bumaba mula sa hagdan si Don Jacob na naalarma ng ingay. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Jacob, mahal. Sumbong agad ni Irene. Ang boses ay nagbago at naging malambing na muli. Tingnan mo. Nabasag ni Geneva ang paborito mong florera. Hindi siya nag-iingat sa kanyang trabaho. Tiningnan ni Jacob ang mga piraso ng basag na florera. Pagkatapos ay ang umiiyak na si Geneva. Isang florera lang yan, Irene. Mahinahong sabi ni Jacob. Huwag mo nang palakihin. Geneva, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Umiling lang si Geneva habang pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Linisin niyo na lang yan. Utos ni Jacob bago bumalik sa kanyang opisina. Nakahinga ng maluwag si Geneva. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang nakatitig sa kanya si Irene, na wala na ang pag-arte. Habang naglalakad si Irene paalis, huminto ito sa tabi mismo ni Geneva. Bumulong ito sa isang boses na sila lang dalawa ang makakarinig. Isang bulong na puno ng lason at pangako. Sa susunod, hindi lang florera ang mababasag. Naiwang tulala si Geneva, hawak ang walis at dustpan. Alam niya na iyon ay hindi lang isang simpleng babala. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Para sa lahat ng tao sa mansyon, si Don Jacob Montero ay isang anino na lang ng dating sarili. Isang matandang leon na nawalan na ng ngipin at pangil. Naghihintay na lang sa dahan-dahang paglubog ng kanyang araw. Iyon ang gusto niyang isipin nila. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, nakaupo si Jacob sa kanyang malaking leather na upuan. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nagkalat ang mga dokumento ng kumpanya, ngunit hindi doon nakatuon ang kanyang pansin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang malaking monitor na nakasabit sa dingding, na karaniwang nagpapakita ng stock market. Ngunit ngayon, ang monitor ay nahahati sa 12 maliliit na screen. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng kanyang sariling pamamahay. Ang sala, ang kusina, ang mga pasilyo, maging ang hardin. Ang mga ito ang kanyang mga mata. Mga matang nakikita ang lahat. Pinindot niya ang isang button sa kanyang keyboard at lumitaw ang recording mula kagabi. Muli niyang pinanood ang eksena sa labas ng kanyang kwarto. Nakita niya si Geneva na natigilan at pagkatapos ay ang pagbagsak ng silver tray. Nakita niya ang paglabas ni Irene, ang malamig na titig nito, ang peking ng ngiti. Hindi niya narinig ang kanilang pag-uusap pero sapat na ang kanyang nakita para mabasa ang buong sitwasyon. Matagal na siyang nagdududa.
Nagsimula ito ilang buwan na ang nakalipas, isang kakaibang panghihina na hindi maipaliwanag ng kanyang edad. Isang bahagyang pagkahilo tuwing matapos kumain. Noong una, inakala niyang dala lang ito ng katandaan. Ngunit si Jacob Montero ay hindi naging bilyonaryo dahil sa pagiging simple. Ang kanyang isip, sa kabila ng edad, ay kasing talas pa rin ng dati. Nagtiwala siya sa kanyang kutob at ang kanyang kutob ay sumisigaw ng pangad. Kaya't lingid sa kaalaman ng lahat, kahit ni Irene, ipinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security expert. Nagpakabit siya ng mga microcamera sa buong kabahayan. Napakaliit ng mga ito, nakatago sa mga palamuti, sa mga libro, maging sa mga frame ng litrato. Ang mga unang linggo ng panunood ay nakakabagabag. Nakita niya ang mga lihim na pagtatagpo ni Irene at Kevin sa hardin. Nakita niya kung paanong may inihahalo si Irene sa kanyang tsaa o sopas kapag akala nito ay walang nakatingin. Ang sakit. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang lason na ipinapainom sa kanya. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga huling sandali, ay siya palang dahan-dahang pumapatay sa kanya. Ngunit ang sakit ay napalitan ng galit, at ang galit ay napalitan ng isang malamig at matigas na plano. Hindi siya maaring magpadalos-dalos. Kailangan niya ng matibay na ebidensya na tatayo sa korte. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Mahal? Boses ni Irene. Agad na pinindot ni Jacob ang isang panic button sa ilalim ng kanyang mesa. Ang monitor sa dingding ay bumalik sa pagpapakita ng stock market. Kumuha siya ng isang dokumento at nagkunwaring nagbabasa. Pasok, sabi niya. Ang kanyang boses ay sadyang pinahina. Pumasok si Irene, dala ang isang tasa ng tsa. Ngumiti ito, ng matamis. Nagdala po ako ng tsaa para sa inyo. Huwag po kayong masyadong magpagod. Salamat, mahal. Tiningnan niya ang tasa. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Irene. Naghahanap ng kahit anong bahid ng pagsisisi. Wala siyang nakita. Peke ang nangiti. Peke ang pag-aalala. Lahat ay isang malaking pag-arte. Ilagay mo na lang dyan. Pagkaalis ni Irene, ibinalik ni Jacob ang monitor sa security feed. Hindi niya ginalaw ang tsa. Itinuon niya ang kanyang pansin sa isang live feed mula sa kusina. Nakita niya si Geneva, abala sa paghuhugas ng pinggan. Maya-maya, lumapit ang asawa nitong si Marco, na hardinero sa mansyon. Nag-usap sila ng pabulong, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya kung paanong hinawakan ni Marco ang kamay ni Geneva, tila nagbibigay ng lakas. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-iba sa puso ni Jacob. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at pagtataksil na nakapaligid sa kanya, may isang tao pa lang siyang maaaring pagkatiwalaan. Isang taong hindi niya inaasahan. Ang babaeng minsan niyang tinulungan dahil sa awa, ay siya na ngayong handang isugal ang lahat dahil sa utang na loob. Hindi nagkamali si Jacob sa pagpili sa kanya noon. Ang kanyang plano ay nagkaroon ng bagong elemento. Hindi na lang ito tungkol sa paghuli kay Irene. Tungkol na rin ito sa pagprotekta sa kanyang nag-iisang tapat na kakampi. Pinanood niya sa monitor ang sala. Nakita niya si Geneva na nagpupunas ng mga muebles, palihim na sumusulyap sa direksyon ng medicine cabinet kung saan nakalagay ang mga bitamina ni Jacob. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito na nakikipaglaban sa takot. At pagkatapos, nakita niya si Irene na papalabas mula sa kusina. Ang mga mata ay nakatuon din sa direksyon ni Geneva. Papalapit ito dahan-dahan parang isang ahas na handa ng tumuklaw. Sumikip ang dibdib ni Jacob, hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng kasambahay na nasa gitna ng panganib. Mula sa kanyang opisina, bumulong siya sa kawalan, isang panalangin at isang babala. Mag-ingat ka, Geneva. Huwag kang pahuhuli. Ang babala ni Irene ay parang isang matalim na tinik na nakabaon sa isip ni Geneva.
Sa bawat kilos niya sa loob ng mansyon, nararamdaman niya ang mga mata nito na nakamasid, nag-aabang sa kahit isang pagkakamali. Ngunit ang takot ay may kasama ng tapang. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Si Marco, ang kanyang asawa, ang kanyang sandigan. Bago sila pumasok sa trabaho kaninang umaga, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Sabay tayong lalaban, sabi nito. Ang unang hakbang ay ang pinakamapanganib, ang kumuha ng ebidensya. Ang target niya ay ang maliit na botelya ng bitamina na laging iniinom ni Don Jacob pagkatapos mananghalian. Nakapatong lang yon sa isang maliit na mesa sa tabi ng paboritong upuan ng matanda sa sala. Nagkunwari siyang naglilinis sa lugar na yon, dala ang basahan at feather duster. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, bawat kabog ay mas malakas kaysa sa tunog ng orasan sa dingding. Hinintay niya ang perpektong tiyempo nang ang lahat ay abala sa ibang parte ng bahay. Ito na. Sa isang kilos na kunwari pag-abot sa alikabok sa ilalim ng mesa, sinadya niyang masagi ang botelya. Click! Tik-tik-tik! Gumulong ang mga tableta sa makintab na sahig. Ang iba'y puti, ang iba'y kulay rosas. Naku po! Bulong niya sa sarili, sapat lang para marinig kung sakaling may biglang dumaan. Agad siyang lumuhod para pulutin ang mga ito. Ito na ang pagkakataon niya. Habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagsahod sa mga tableta, mabilis niyang ibinulsa ang 3 piraso, 2 puti, 1 kulay rosas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang maliliit na tableta ay tila nag-aapoy sa init sa loob ng kanyang palad. Mabilis niyang ibinalik ang lahat sa botelya at itinayo ito sa mesa. Tila walang nangyari. Tumayo siya, huminga ng malalim at nagpatuloy sa paglilinis. Sa loob ng kanyang bulsa, ang 3 tableta ay tila mas mabigat pa sa ginto. Unang tagumpay. Ang pangalawang pagkakataon ay dumating nang hindi niya inaasahan. Hapon na. Nagpapahinga si Don Jacob sa kanyang silid. Nakita ni Geneva si Irene at si Dr. Kevin na nag-uusap sa lanay, malapit sa hardin. Agad niyang naalala ang lumang cellphone na bigay ni Marco. Kumuha siya ng isang pitzel ng malamig na tubig at 2 baso. Bago siya lumabas, pasimple niyang pinindot ang record button sa cellphone na nasa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Narito na po ang tubig, ma'am, sir, sabi niya nang may buong paggalang. Hindi man lang siya tiningnan ni Irene. Ilagay mo lang dyan, utos nito. Abala sa pakikipag-usap kay Kevin. Nagkunwari si Geneva na inaayos ang mga halaman. Sa malapit, sapat na para marinig ang kanilang usapan habang ang cellphone ay patuloy na nagre-record. Pero delikado ang ginagawa natin. Narinig niyang sabi ni Kevin. Ang boses ay puno ng kaba. Mas delikado kung mabubuko tayo, sagot ni Irene. Malapit na ang kaarawan niya. Siguraduhin mong epektibo. Iyon na iyon. Hindi man direktang pag-amin, pero isang malakas na pahiwatig. Isang sinulid na maaaring magdugtong sa lahat ng katotohanan. Nang akmang aalis na si Geneva, bigla siyang tinawag ni Irene. Geneva. Natigilan siya. Po, ma'am. Pahiram ng cellphone mo. Tatawag lang ako saglit. Naiwan ko ang sakin sa taas. Sabi ni Irene. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila sinusubok siya. Tumigil ang mundo ni Geneva. Ang cellphone. Ang recording. Kung makikita ito ni Irene, katapusan na niya. Libu-libong dahilan ang pumasok sa kanyang isip. Ngunit isa lang ang lumabas sa kanyang bibig. Nanak ko, ma'am. Pasensya na po. Low bat po. Hindi ko pa po na-charge. Tinitigan siya ni Irene ng ilang segundo. Sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Para kay Geneva, ang mga segundong yon ay walang katapusan. Sa wakas, umirap si Irene. Wala ka talagang silbi. Sige na, umalis ka na. Nakahinga ng maluwag si Geneva. Nagmamadali siyang bumalik sa kusina. Ang tuhod ay halos manghina. Muntik na. Kinagabihan, bago umuwi,
Pasimple niyang iniabot kay Marco ang maliit na supot na naglalaman ng mga tableta at ang cellphone. "Ingatan mo yan," bulong niya. "Dalhin mo sa kaibigan mong nagtatrabaho sa laboratory at pakinggan mo ang recording." Tumango si Marco. Ang mukha ay seryoso. "Ako na ang bahala. Mag-ingat ka." Habang naglalakad pa uwi, nakaramdam si Geneva ng munting pag-asa. May ebidensya na sila. Isang maliit na sinulid ng katotohanan. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad nang biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Si Marco. "Hello," sagot niya. Hindi hello ang isinagot nito. Ang narinig niya ay isang boses na naghahabol ng hininga, puno ng takot na hindi niya pa narinig mula sa kanyang asawa kailanman. "Geneva, may sumusunod sa akin." Ang tawag ni Marco ay parang isang bombang sumabog sa tenga ni Irene. Nakaupo siya sa kanyang vanity table, pinagmamasdan ang sarili sa salamin habang kausap sa telepono ang isa sa mga security guard ng mansyon na palihim niyang binabayaran. "Sundan mo lang siya," utos ni Irene. Ang boses ay kalmado, ngunit mapanganib. "Huwag kang magpapahalata. Alamin mo kung saan siya pupunta." Ibinaba niya ang tawag at ngumisi sa kanyang refleksyon. "Akala mo matalino ka, Geneva? Hindi siya tanga." Ang biglaang pagkalobat ng cellphone ng katulong kanina ay isang malaking pulang bandila. Ang mga pabulong-bulong nito sa asawa, ang mga palihim na sulyap, ang lahat ng iyon ay piraso ng isang puzzle na matagal na niyang nabuo sa kanyang isip. Alam na ni Geneva at kumikilos na ito. Isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Ang guard. "Ma'am," pumasok po siya sa isang maliit na diagnostic laboratory sa bayan. Ulat ng lalaki. "Laboratorio." Kinuyom ni Irene ang kanyang kamao. Ang mga tableta. Siguradong nakuha ni Geneva ang mga tableta. Tapos na ang pagtitimpi. Tapos na ang mga babala. Oras na para durugin ang langaw na ito bago pa ito makalipad ng tuluyan. Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang tuso at desperadong isip. Isang plano na hindi lang magpapatahimik kay Geneva, kundi sisira rin sa kredibilidad nito magpakailanman. Tumayo siya at pumasok sa kanyang walk-in closet, isang paraiso ng mga damit, sapatos at alahas. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang partikular na bagay. Doon, sa ibabaw ng isang pulang velvet na unan, nakapatong ang isang kumikinang na diamond brooch. Hugis bulaklak, regalo sa kanya ni Jacob noong unang anibersaryo nila. Alam ng lahat sa mansyon kung gaano kahalaga sa kanya ang alahas na yon. Perpekto. Kinuha niya ang brooch. Ang lamig ng mga diamante ay gumapang sa kanyang palad. Naglakad siya palabas ng kanyang silid. Oras ng hapunan. Ang lahat ay abala sa kusina at dining area. Ito na ang tamang pagkakataon. Dahan-dahan, tila isang multo, naglakad siya papunta sa quarters ng mga kasambahay. Tahimik at walang tao. Hinanap niya ang locker na may pangalang Geneva. Hindi ito nakalock. Sino ba namang maglalakas loob na magnakaw sa pamamahay ng isang Montero? Binuksan niya ang pinto. Amoy sabon at pagod. Sa loob, nakasabit ang luma, ngunit malinis na damit ni Geneva. May isang maliit na larawan ng anak nito na nakadikit sa pinto. Napangisi si Irene, pamilya. Iyon ang kahinaan ng lahat. Kinuha niya ang brooch at maingat na inilagay sa bulsa ng blusang suot ni Geneva kanina. Isinara niya ang locker nang walang ingay at mabilis na bumalik sa itaas. Ang puso ay tumitibok sa pananabik. Makalipas ang isang oras, nang ang lahat ay naghahanda na para umuwi, inilunsad na ni Irene ang kanyang palabas. "Ang brooch ko!" Sigaw niya mula sa kanyang silid, sapat na para marinig sa buong kabahayan. "Nawawala ang diamond brooch ko!" Nagkagulo ang lahat. Mabilis na umakyat ang head of staff at iba pang mga kasambahay. Dumating din si Jacob, mukhang nag-aalala. "Irene, baka naman kung saan mo lang nailagay?"
sabi ni Jacob. Hindi, sagot ni Irene. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa perpektong pag-arte ng pagkataranta. Dito ko lang yon iniwan sa ibabaw ng tokador ko. Sigurado ako, may kumuha noon. Ang salitang kumuha ay bumitin sa hangin. Isang akusasyon, isang hatol. May magnanakaw sa pamamahay na ito. Sigaw ni Irene. Ang kanyang tingin ay isa-isang dumapo sa mga kasambahay na nagtipon sa labas ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at galit. Kailangang halughugin ang mga gamit ng lahat, deklara niya. Walang aalis hanggat hindi nakikita ang brooch ko. Ang mga kasambahay ay nagkatinginan, puno ng kaba at hiya. Si Geneva, na nakatayo sa likuran, ay nakaramdam ng biglaang panlalamig. May mali. Isang napakalaking pagkakamali. Naglakad si Irene papalapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng nasaktang tiwala. Huminto siya sa gitna, tiningnan sila isa-isa, bago dahan-dahang itinuon ang kanyang mapanuring tingin sa isang tao. Diretso kay Geneva, isang matamis, mapaninlang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Irene. Magsimula tayo sa iyo, Geneva. Ang mga salita ni Irene ay parang hatol ng isang hukom. Lahat ng mata ay napunta kay Geneva. Ang dating pakikisama ng kanyang mga kapwa kasambahay ay napalitan ng pagdududa at pag-uusig. Sa mga mata nila, isa na siyang magnanakaw. Ma'am, wala po akong kinuha. Nanginginig na sabi ni Geneva. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Panginoon po ang nakakaalam. Kung ganoon, wala kang dapat ikatakot. Malamig na sagot ni Irene. Inutusan niya ang head of staff. Dalhin mo kami sa locker niya. Parang isang prosesyon ng kahihiyan, naglakad sila papunta sa quarters ng mga kasambahay. Si Irene at ang head of staff sa unahan, si Geneva na nakayuko sa gitna, at ang iba pang mga katulong na bumubuntot sa likuran, nagbubulungan. Si Don Jacob ay sumunod din, ang kanyang muka ay hindi mabasa. Buksan mo, utos ni Irene pagdating nila sa locker ni Geneva. Nanginginig ang mga kamay ni Geneva habang binubuksan ang pinto. Bawat galaw niya ay tila napakabagal. Sa pagbukas ng locker, ang lahat ay sumilip sa loob. Ang head of staff, isang matandang babae, na kilala sa pagiging istrikto, ang siyang naghalughog. Kinapa niya ang mga damit, tiningnan ang maliit na bag, at pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng blusang uniforme ni Geneva. Isang saglit na katahimikan, at pagkatapos, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, kumikinang sa ilalim ng ilaw ang nawawalang diamond brooch. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga kasambahay. Hindi, pabulong na sabi ni Geneva, na pailing-iling. Ang kanyang mga tuhod ay tila babigay na. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Biglang humagulhol si Irene, isang perpektong pag-arte ng isang taong nasaktan at trinaydor. Geneva, ikaw? Sa lahat ng tao, ikaw pa? Itinuring kitang parang pamilya. Pinagkatiwalaan kita. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Geneva. Hindi po totoo yan. Sigaw niya, ang mga luha ay bumubuhos na mula sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Don Jacob, nagmamakaawa. Sir Jacob, maniwala po kayo sa akin. Pinagbibintangan lang po ako. Pakana po niya ang lahat ng ito. Tumingin si Jacob mula kay Geneva patungo kay Irene na umiiyak sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Geneva dati. Isang malalim na pagkadismaya. Isang malamig na galit. Tumahimik ka, sabi ni Jacob. Ang boses ay mababa, ngunit matigas. Ang ebidensya ay nasa harap na nating lahat. Paano mo nagawa ito, Geneva? Pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay ko sa pamilya mo. Ang mga salitang iyon, galing sa taong pinoprotektahan niya.
ang siyang tuluyang dumurog sa puso ni Geneva. Mas masakit pa ito kaysa sa akusasyon ni Irene. Pakiramdam niya, gumuho ang buong mundo. Ang taong inaasahan niyang maniniwala sa kanya ay siya pang unang humatol. Nawalan na siya ng kakampi. Patawarin niyo po ako, mahal. Pero hindi ko na kayang makita ang mukha niya sa pamamahay na ito, sabi ni Irene sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Palayasin mo na siya. Tumango si Jacob, hindi tumitingin kay Geneva. Mga gwardya, tawag niya. Ilabas niyo siya. Siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa sa lugar na ito. 2 gwardya ang marahas na humawak sa braso ni Geneva. Hindi! Sir Jacob, pakiusap. Pagmamakaawa niya habang kinakaladkad siya palabas. Maniwala po kayo sa akin. May masama po silang binabalak sa inyo. Ngunit walang sino man ang nakinig. Ang kanyang mga salita ay nawala na lang sa hangin. Ang kanyang mga kasamahan ay umiiwas ng tingin. Ang iba ay may halong awa. Ang iba'y may pagkasuklam. Kinaladkad siya palabas ng mansyon sa gitna ng kahihiyahiyan at kawalan ng pag-asa. Ibinagsak siya sa labas ng malaking gate na bakal na isinara ng may malakas na kalabog. Naiwan siyang nakaluhod sa kalsada, ang kanyang uniforme ay marumi. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho, ang kanyang dangal, at higit sa lahat, ang tiwala ng taong gusto niyang iligtas. Habang nanginginig siya sa pag-iyak, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Ito si Mang Cardo, ang pinakamatandang hardinero sa mansyon. Isang taong laging nagbibigay sa kanya ng ngiti tuwing umaga. Walang imik, may idinula si Mang Cardo sa kanyang nanginginig na palad. Isang maliit na katuping papel. Bago pa man makapagsalita si Geneva, tumalikod na ito. Ngunit bago ito tuluyang umalis, may ibinulong ito na sapat lang para marinig niya. Galing kay Sir. Sa loob ng kanyang opisina, pinanood ni Jacob sa monitor ang buong pangyayari. Nakita niya ang pekeng pag-iyak ni Irene. Ang takot at pagmamakaawa sa mga mata ni Geneva. Nakita niya ang pagkaladkad ng mga gwardya sa tapat niyang kasambahay. Ang pagsara ng gate. Bawat eksena ay parang isang sundang na humihiwa sa kanyang puso. Kinuyom niya ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Ang pagpapakita ng galit at pagkadismaya kay Geneva kanina ang isa sa pinakamahirap na pag-arte na ginawa niya sa buong buhay niya. Kailangan niyang gawin iyon. Kailangan niyang paniwalain si Irene na ang plano nito ay nagtagumpay. Kailangan niyang alisin si Geneva sa kapahamakan na nasa loob ng mansyon. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at pumikit ng mariin. Ang plano niya ay gumugulong na, ngunit sa bawat hakbang, mas malaki ang panganib. Muli niyang idinilat ang kanyang mga mata at tiningnan ang screen. Nakita niya si Mang Cardo na lumalapit kay Geneva. Nakita niya ang pag-abot nito ng papel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Mang Cardo, ang nag-iisang tao sa mansyon na alam ang buong katotohanan. Ang kanyang naging mga mata at tainga sa mga lugar na hindi abot ng kanyang mga kamera. Kinuha ni Jacob ang kanyang cellphone at nag-dial ng 2 numero. Ang una ay ang kanyang abogado, Attorney Reyes. Simula niya, ang kanyang boses ay hindi na mahina, kundi puno ng awtoridad. Ituloy mo na ang paghahanda ng lahat ng dokumento. At gusto kong personal kang pumunta sa birthday party ko. Mayroon tayong pipirmahan. Ang pangalawa ay ang Chief of Police, isang matalik niyang kaibigan. Miguel, kailangan ko ng pabor, sabi niya. Gusto kong magpadala ka ng 2 sa iyong pinakamagagaling na tauhan, naka-plain clothes, sa aking birthday party. Huwag kang mag-alala. Hindi gulo ang hanap ko. Gusto ko lang magkaroon ng payapang selebrasyon. Pagkatapos ng mga tawag, tumayo si Jacob at lumapit sa bintana.
Tanaw niya mula roon ang hardin kung saan si Irene ay masayang nakikipag-usap sa party coordinator. Ang mukha nito ay nagliliwanag, ang itsura ng isang taong nanalo sa loto. Magpakasaya ka, Irene, sabi ni Jacob sa kanyang isip. Dahil ang bawat tawa mo ngayon ay sisingilin ko ng may interes. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. Sa loob, may isang maliit na sobre. Kinuha niya ito at tinitigan. Ito ang resulta ng mga tabletang ipinadala niya mismo sa isang pinagkakatiwalaang laboratorio sa ibang bansa. Bago pa man kumilos si Geneva, ang resulta ay malinaw. Isang uri ng lason na dahan-dahang pinapahina ang puso na kapag naipon sa katawan sa loob ng ilang buwan, ay magdudulot ng atake sa puso na halos imposibleng matukoy sa isang ordinaryong autopsy. Sa kabilang dako, sa isang maliit na bahay sa labas ng subdivision, nanginginig na binuksan ni Geneva ang papel na iniabot ni Mang Cardo. Ang laman nito ay hindi isang sulat. Ito ay isang imbitasyon, isang mamahalin at formal na imbitasyon para sa ika-70 kaarawan ni Don Jacob Montero. At sa ilalim ng nakaprint na mga salita, may isang sulat kamay na mensahe isinulat sa pamilyar na kumpas ng kanyang amo. Ang katotohanan ang pinakamagandang regalo. Napatitig si Geneva sa imbitasyon. Ang lahat ng sakit at kahihiyan na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malakas, pag-unawa at pag-asa. Hindi siya pinabayaan ni Sir Jacob. Hindi siya nito hinatulan. Ang lahat ng nangyari kanina ay isang palabas. Isang palabas para kay Irene. At ang imbitasyong ito ang kanyang hudyat, ang kanyang tungkulin sa huling yugto ng laban. Dumating si Marco, hingal na hingal. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Geneva, ayos ka lang ba? Narinig ko ang nangyari. Ipinakita sa kanya ni Geneva ang imbitasyon. Dumating ang gabi ng kaarawan. Ang mansyon ay nagliwanag sa daan-daang ilaw. Ang mga bisita, lahat ay miyembro ng alta sosyedad, ay nagkalat sa hardin. Ang musika mula sa isang string quartet ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng lahat, si Irene ay parang isang reyna. Nagniningning siya sa kanyang pulang gown, hawak ang braso ng kanyang asawa. Isang huling gabi na lang, mahal ko. Bulong niya kay Jacob. Ang boses ay puno ng pananabik at kasakiman na hindi na niya sinusubukang itago. Ngumiti si Jacob. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, sagot niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat. Isang gabi na hindi mo malilimutan. Ang hangin sa hardin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng masayang tawanan. Para sa mga bisita, ito ay isang perpektong gabi. Ngunit para kay Geneva, ang bawat segundo ay isang pagsubok ng katatagan. Nakatayo siya sa isang sulok, nakasuot ng itim na uniforme ng isa sa mga catering staff. Isang tray ng mga baso ang nagsisilbing kanyang panakip. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay naninigas sa tensyon. Ang puso niya ay walang tigil sa pagdagundong. Isang tambol na nagbabadya ng paparating na digmaan. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang lahat. Nakita niya si Don Jacob, nakaupo sa isang silyang tila trono, sa gitna ng lahat, mukhang mas mahina kaysa dati. Nakita niya si Kevin, na nakatayo malapit sa bar, panay ang lagok sa kanyang inumin at hindi mapakali. At nakita niya si Irene. Isang reyna sa kanyang pulang gown, lumilipat mula sa isang grupo patungo sa isa pa. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw, puno ng tagumpay. Pinilit ni Geneva na pakalmahin ang kanyang sarili. Inalala niya ang sulat kamay sa imbitasyon. Ang katotohanan, ang pinakamagandang regalo. Ito na ang gabi para iabot ang regalong iyon. Maya-maya, umakyat si Irene sa isang maliit na entablado. Hawak ang isang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat. Ang kanilang atensyon ay napunta sa kanya.
Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Irene. Ang kanyang boses ay matamis at puno ng emosyon. Salamat sa pagdalo ninyo sa ikapitumpung kaarawan ng pinakamamahal kong asawa, si Jacob. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa loob ng 2 taon, ipinakita niya sa akin ang isang pagmamahal na hindi ko inakalang posible. Pagpapatuloy niya habang tumutulo ang mga peking luha mula sa kanyang mga mata. At ngayong gabi, gusto kong suklian iyon sa pamamagitan ng isang espesyal na toast. Isang waiter ang lumapit sa kanya, dala ang isang silver tray na may 2 kopita ng champagne. Ang isa ay para sa kanya at ang isa, ang espesyal na isa, ay para kay Jacob. Nakita ni Geneva kung paano bahagyang nanginginig ang kamay ni Irene nang kunin nito ang mga kopita. Ito na ang hudyat. Habang naglalakad si Irene pababa ng entablado, papalapit kay Jacob, nagsimulang kumilos si Geneva. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tray sa isang mesa. At pagkatapos, sa bawat hakbang na puno ng determinasyon, lumakad siya palabas mula sa dilim patungo sa gitna ng pagtitipon. Bilang simbolo ng walang hanggan kong pag-ibig, sabi ni Irene, habang iniaabot ang kopita kay Jacob, isang huling tagay para sa mahaba at masaya pa nating pagsasama. Huwag niyong inumin yan! Ang sigaw ni Geneva ay parang kidlat na gumuhit sa kalangitan. Biglang tumigil ang lahat. Ang musika ay natigil. Ang mga bulungan ay nawala. Lahat ng ulo ay lumingon sa direksyon ng babaeng hamak na nakasuot ng uniforme ng waiter. Ang ngiti sa mukha ni Irene ay nag-freeze. Si Kevin ay nabulunan sa kanyang iniinom. Geneva, sabi ni Irene, ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng galit. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Hindi pinansin ni Geneva ang tanong. Lumakad siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Don Jacob. Sir Jacob, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Ang champagne na yan, may lason po yan. Katulad ng lason na dahan-dahan nilang ipinapainom sa inyo sa loob ng maraming buwan. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa mga bisita. Tumawa si Irene, isang malakas at mapanuyang tawa. Nababaliw ka na ba? Dahil lang sa pinalayas kita dahil sa pagnanakaw, gagawa ka ng ganitong eksena? Mga gwardiya, kunin niyo ang babaeng ito. Ngunit hindi natinag si Geneva. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang nakatuping papel, ang resulta mula sa laboratorio, at ang lumang cellphone. Hindi po ako nababaliw, sabi niya. Ngayon ay nagsasalita sa lahat. Hawak ko po ang resulta ng pagsusuri sa mga bitamina na ibinibigay niya kay Sir Jacob. At hawak ko rin po ang recording ng pag-uusap nila ni Dr. Kevin. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Irene, malinaw at malupit, ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker. Malapit na ang kaarawan niya. Siguraduhin mong epektibo. Namutla si Irene. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Peke yan. Gawa-gawa lang niya ang lahat ng yan. Sigaw niya. Kunin niyo na, sabi siya. 2 gwardiya ang nagsimulang lumapit kay Geneva. Ang mga bisita ay napaatras. Para kay Geneva, tila mauulit ang lahat. Ang kahihiyan, ang pagkaladkad palabas. Inaasahan niyang hahawakan na siya ng mga gwardiya. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang boses ang pumigil sa lahat. Isang boses na hindi mahina, kundi malakas, malinaw, at puno ng kapangyarihan. Sandali. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang tumayo si Don Jacob mula sa kanyang upuan. Wala na ang dating panghihina. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tumingin siya kay Irene na ngayon ay tulala sa pagkabigla. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang maliit na remote control. Mayroon pa akong isang regalo para sa aking asawa.
Ang tingin ng lahat ay nasa kamay ni Don Jacob sa maliit na remote control na hawak niya. Si Irene, na kanina lang ay parang isang reyna, ay ngayon ay parang isang estatwang nabasag. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtitig sa kanyang asawa. Jacob, anong, anong ibig sabihin nito? Nauutal niyang tanong. Hindi siya sinagot ni Jacob. Sa halip, itinaas nito ang remote at itinutok sa isang malaking puting screen sa likod ng entablado. Ang screen, na kanina lang ay nagpapakita ng mga masasayang larawan ng mag-asawa, ay biglang nag-itim. At pagkatapos, isang video ang nagsimulang mag-play. Walang audio sa simula. Isang itim at puting kuha mula sa isang anggulo sa itaas. Ito ang hardin. Sa screen, nakita ng lahat ang pagtatagpo ni Irene at Kevin. Kitang-kita ang pag-abot ni Irene ng isang maliit na botelya. Sumunod na eksena, kusina. Si Irene akala ay nag-iisa habang maingat na nagbubukas ng isang kapsula at inihahalo ang laman nito sa teksaan ni Jacob. Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumalakas, nagiging isang ugong ng pagkagulat at hindi paniniwala. "Itigil mo yan!" Sigaw ni Irene. Sinusubukang lapitan si Jacob, ngunit hinarangan siya ng dalawang lalaking naka-plain clothes na bigla na lang sumulpot sa tabi niya. Ngunit hindi pa tapos si Jacob. Ang huling eksena, ang siyang pinakamatindi. Ito ay ang kuha sa hallway ng quarters ng mga kasambahay. Malinaw na malinaw sa video kung paano pumasok si Irene sa locker ni Geneva. Kitang-kita ang pagkuha niya ng diamond brooch mula sa sarili niyang bulsa at ang paglalagay nito sa uniforme ng kawawang katulong. Sa puntong yon, ang ugong ng mga bulungan ay naging mga sigaw ng galit. "Traitor! Walang kaluluwa! Hindi iyan totoo!" Desperadong sigaw ni Irene. "Edited yan. Isang malaking kasinungalingan." "Kasinungalingan ba, Irene?" tanong ni Jacob. At sa unang pagkakataon, ang audio ng video ay bumukas. Umalingaw-ngaw sa buong hardin ang boses ni Irene, nakuha mula sa isa sa mga kamera sa loob ng opisina ni Jacob. Ang boses na nag-uutos kay Kevin sa telepono. "Siguraduhin mong magmumukha itong natural na atake sa puso." Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Napasubsob si Irene sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang magarang pulang gown ay kumalat sa damuhan na parang dugo. Wala nang natirang pag-arte, wala nang kasinungalingan, tanging ang hubad na katotohanan ng kanyang kasamaan. Si Kevin naman, sa kabilang dako, ay tahimik na lang na sumuko sa isa pang pulis. Habang isinusawt ang posas sa mga kamay ni Irene, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatitig kay Jacob. "Sinira mo ang buhay ko," umiling si Jacob. "Hindi, Irene. Matagal mo nang sinira ang sarili mo. Ako, binigyan lang kita ng salamin." Habang inilalabas ng mga pulis ang dalawa, ang party ay nabalot ng katahimikan. Dahan-dahan, lumapit si Jacob kay Geneva, na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa gitna. Nanginginig pa rin sa mga nangyari. Sa harap ng lahat ng natitirang bisita, kinuha ni Jacob ang kamay ni Geneva. "Sa harap ninyong lahat," sabi ni Jacob. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Gusto kong humingi ng paumanhin sa babaeng ito, si Geneva." Isinugal niya ang lahat, ang kanyang trabaho, ang kanyang dangal, maging ang kanyang kaligtasan para sa isang matandang tulad ko. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Lumingon siya kay Geneva. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagsisisi. "Patawarin mo ako sa ginawa kong palabas, Hija. Kinailangan kong gawin iyon para ilayo ka sa panganib at para mabigyan ng sapat na lubid ang mga ahas para ipulupot sa sarili nilang mga leeg." Naiintindihan ko po, Sir Jacob." Naiiyak na sagot ni Geneva. "Hindi," sabi ni Jacob. "Hindi mo pa naiintindihan." Humarap siyang muli sa mga bisita.
kasama na ang kanyang abogado na tumatango sa tabi. Bilang kabayaran sa kanyang katapangan at hindi matatawarang katapatan, ipinagkakaloob ko sa pamilya ni Geneva ang isang bahay at lupa sa isa sa aking mga subdivision at isang trust fund na titiyak sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Ito ay hindi bayad, kundi isang regalo, isang pasasalamat. Hindi na napigilan ni Geneva ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng saya at ko. Lumapit si Marco at ang anak nilang si Miguel na kanina pa pala naghihintay sa isang sulok at niyakap nila siya ng mahigpit. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Geneva sa veranda ng kanilang bago at magandang bahay. Hawak ang isang tasa ng kape. Mula roon, tanaw niya ang kanyang anak na si Miguel na masayang nagpapatakbo ng saranggola sa malawak nilang hardin. Malusog ito, malakas, at walang inaalala. Dumating ang isang sulat kanina, galing sa Italia. Binuksan niya ito. Ito ay isang postcard na may larawan ng Grand Canal sa Venice. Ang sulat sa likod ay mula kay Don Jacob. Geneva, nakasulat dito. Salamat sa iyo. Natutunan kong muling magtiwala. Kasalukuyan kong nililibot ang mundo. Tinutupad ang mga pangarap na akala ko ay huli na para sa akin. Mabuhay ka sa kapayapaan at kaligayahan. Karapat-dapat ka dyan. Napangiti si Geneva. Isang nangiti na puno ng kapayapaan. Ang gabi ng kaarawan na iyon ay hindi lang nagdala ng katarungan. Nagdala rin ito ng bagong simula. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na mga plano, ang liwanag ng isang tapat na puso ay palaging mananaig. At sa ilalim ng asul na langit, habang pinapanood ang kanyang anak na tumatawa, naramdaman ni Geneva sa kaibuturan ng kanyang puso na sa wakas, bayad na ang lahat. Isang pagbabayad utang na hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kapayapaan ng puso at pag-asang muling nabuhay. Mula sa aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig hanggang sa dulo ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitago ang sarili kong panginginig sa eksena kung saan si Geneva ay pinaratangan at pinalayas. Naramdaman ko ang bigat sa kanyang dibdib, ang sakit ng pagtataksil mula sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sa mga sandaling iyon, halos gusto ko nang baguhin ang takbo ng istorya para hindi na siya masaktan. Ang kwento ni Geneva ay hango sa inspirasyon ng mga totoong tao sa ating paligid. Mga tahimik na bayani na madalas nating hindi napapansin, ngunit may taglay na pambihirang lakas ng loob at katapatan. Ito ay isang paalala na sa loob ng bawat isa sa atin, gaano man kaliit ang ating tingin sa ating sarili, ay mayroong isang munting apoy ng kabutihan na kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na gabi. Isang binhi ng pag-asa na kapag diniligan ng paninindigan ay kayang magpatubo ng katarungan. Kaya't iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Geneva, sa gitna ng takot at panganib, mananaig ba ang iyong pananahimik o isusugal mo rin ba ang lahat para sa pinaniniwalaan mong tama? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento, i-like ang video na ito, at ibahagi sa inyong mga kaibigan upang mas marami pa ang makarinig sa kwento ni Geneva. Hanggang sa ating muling pagsasama. Maraming salamat po.